nasa ating linya, kanila pong presidente. Sir Boy, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo, si Orly Trinidad Ay, dito sa magandang DCWB. umaga po, Sir Orly at yung taga-subaybay, tagapakinig. Kumusta Magandang naging umaga po sa ating lahat. kumusta naging buhay ang naging pasada ng mga miyembro ninyo itong nakalipas na linggo mula nang magpairal ng malakihang taas presyo ang diesel? Ito po, medyo sa ngayon po ay nangangapa na naman dahil actually ito pong nakaraang pagtaas ng 10 piso. Hindi po namin masyadong naramdaman yan dahil unang-una meron pong 10 pisong discount ang mga oil companies na galing naman po yung pondo niyan sa LTFRB. Opo. Yun po. Pero ito po sigurong pagtaas ngayon uli sa Martes, baka maramdaman na po namin ito dahil siyempre po medyo mawawala na po yung 10 piso eh. Makokobera, tataas na naman po. Kaya yun po yung pag-aaralan namin sa ngayon. At anong po nakaraan ay nagkaroon po kami ng pagpupulong ng LTFRB na kung saan tinalakay po namin yung yung pong piso na pagtaas, pero sa tingin ko po hindi pa po muna ibibigay yan dahil unang-una magsosona eh. Depende po sa Lunes, no, bukas. Depende po yan sa ating pakagalang-galang na Pangulo. Pero ang napag-usapan po namin, humingi po sa amin ng consultation ang kagalang-galang natin na LTFRB, na si Atty. Vigor Mendoza II, at pinag-aaralan po ng LTFRB at ng DOTR na mislakihan pa po yung fuel discount po sa mga oil companies, Sir Orly. Pinamili po kami. Sa akin po, sa hanay po ng Alto dapat saka sa Pasang Mazda po, sabi po namin kung piso po ang ibibigay, Sir Orly, kung makapagsakay ka ng 300 na katao, 300 pesos lang yon. Pero kung bibigyan po kami ng fuel discount na 15 pesos po, ay sa amin po, yun po yung nanaisin namin kaysa po yung piso, Sir Orly. Okay. Fuel discount ng 15 pesos per liter, tama ba yan? Tama po yun, opo. At yun po ay ang hiniling lang muna namin doon, palawakin po kasi meron pong ibang mga lugar na wala pong discount. Opo. Kaya ang sabi po namin, nationwide na, para talagang pakinabangan po ng driver talaga. Ang makikinabang po sa ganyan, yung pong talagang mga driver. Hindi po kagaya ng mga ayuda, yung mga iba minsan po, yung mga iba, hindi naman na ibibigay talaga sa driver. Yung mga nakaraan, marami rin pong hindi nakakuha. Alright. So, well, malaking tulong yun, 15 pesos per liter na discount sa binabanggit nyo kasi sa mga gas station na may mga ilang mga ruta kasi na parang hinahanap nila yung ganyan, wala silang madaanan. Tama ba? Wala silang makita. Tama po kayo. Yung po yung sinasuggest namin ngayon. Pupunta pa lang, lalabas pa sila ng ruta nila, pag lumabas ka, baka mahuli ka pa, out of line. Tama po kayo doon. Pero ang sinabi po ng ating kagalang-galang na chairman ng LTFRB, nagkausap na po sila ni Secretary Garin na kung saan talaga pong aanuhan na yung mga oil companies. Pipilitin po na sumama yung mga oil companies doon sa ano. Kaya lang po ang naging problema dyan, kaya po yata yung iba nagkakaproblema dahil kinausap din po namin ng LTFRB, nasabi po namin, kausapin din nyo yung land bank. Dahil kasi ang land bank po, binasok na kasi sa kanila yung pera, parang ang tagal bayaran ng mga gasolinahan, Sir Orly. Alright. Itong darating na mga araw, darating na mga linggo, wala tayong nababanagan na kahit paano po yung magandang balita sa kalakalan ng produktong petrolyo. Nakahanda po ba ngayon? Nakahanda ho ba kayo dito? Nakahanda ba mga driver ninyo sa AltoDAP, Sir Boy? Ang mga driver po namin ay yan po yung pag-aaralan pa namin dahil siyempre po, hindi pa natin alam kung magkano na naman na itataas or ilang linggo. Tama po. Yan po yung pag-aaralan namin at sa ngayon po, nangangalap ako ng mga impormasyon sa aking mga kasapi sa buong bansa po na kung ano po yung kalagayan nila dito sa pagtaas po natin uli. Kaya po tayo makikipag-ugnayan pa rin sa LTFRB pag nakalap na po natin yung mga ano po ng ating mga katsupiran, ay siguro po kakausapin na naman ng DOTR at saka LTFRB.
Gano'n po, Sir Orly, ang sitwasyon ngayon. Panghuli na lang, nung huli na nagkausap tayo, naalala mo ko, Sir Boy, pinag-usapan natin yung magandang sistema, magandang puwedeng gamitin sa sasakyan na hindi na nga nakadepende sa produktong petrolyo, so mga electric vehicle, pero yung maaasahan, hindi yung magagamit mo lang ng 4, 5, 6 na buwan tapos ititirik ka na, lalo na yung mga made in China na mga electric vehicle. So kinakailangan natin magandang produkto talaga na puwedeng gamitin na pang-transport. May mga development na ba tayo dito na nakikita kayo, Sir Boy? Actually, meron po akong kausap, ay medyo inaano pa po namin 'to dahil, ang gusto ko po, may kumausap po sa akin na meron pong, mga electric na inoffer sa'min na wala naman po kaming ilalabas na cows out. Oo. 'No? Maganda po ito pero pinag-aaralan ko po bang mabuti. Hindi ko Tama po talaga kayo hindi dahil ko kasi talaga nga hindi ko meron na po kaming nag-eeksperyensya na meron po kaming sinusubok na 3 electric. oo. Ang problema po namin yung charging station. Ngayon, ito po sabi niya, gusto ko pong makita yung prototype nila, kaya lang ang prototype po dadating pa ng mga 2 months or three months. Ang sasakyan po 'to manggagaling Taiwan. Hindi ko kasi maunawaan bakit na lubhang mahal. Ang alam ko 'pag mga electric vehicle kaya naman 'yan ng less than 1 million, 'di ba? Ah, Nakakagulat lang lalo na 'pag, kung ano pa yung mga pang public transport, pambiyahe, yun pa yung mahal ang presyo, si mataas ang presyo, bakit kaya? Siguro Sir Orly, dahil po may nakita din kami sa pag-aaral ko po dito sa pagte-testing ng electric, dapat po siguro talaga yung, batas ng EBITDA law dapat po pa-implement para yung mga taxes kasi doon po dapat walang taxes, walang, ganito Opo, pero hindi po napapa-implement. Kaya kung gusto po ng ating, gobyerno na talagang, makakaroon tayo ng magandang transportasyon na fully electric, kailangan po yung batas ipasunod. Yun po yung nagiging problema, eh. Kaya po tumataas yung presyo. Pero 'pag mawawala po yung kung susundin lang po yung batas sa ibida law, tingin ko po bababa yung presyo, Sir Orly. alright. Anyway, Sir Boy, makikibalita uli kami diyan, sa kanyang, plano para maibsan po wala namang problema sa electric vehicle. Sabi nga natin, sino ba naman ang ayaw na humantong tayo dun sa panahon na wala nang mausok na sasakyan, public transport sa ating mga kalsada. Isa yan sa hanga din naman ng Evida Law. Kaya siguro maganda rin na makita na lahat dito yung makikinabang. Hindi lang ho yung mga pasahero, hindi lang ho ating kalikasan, pati na rin siyempre mga super at operator. Tama po kayo, Sir Orly, pero kailangan lang po, bago namin kunin 'to, 'yan po yung nag-e-experience ako. Kailangan po maayos namin, ma-testing namin talaga Oo. at yung pong tama po kayo kasi babayaran po namin 'yon. Pero ang kagandahan lang dito po sa nakipag-usap sa akin, wala po kaming ilalabas na pera. Lahat po sagot nila, pati po charging station sagot nila. Mabay, Kaya kailangan lang po mabuti yan. talagang maging maayos yung ano po pagpapatakbo, Sir Orly. Balitaan mo ako dyan, Kuya Boy, Opo. para makita natin kung gaano yan ka-epektibo at malaking tulong sa ating mga tsuper. Thank you, sir. Kayo po ang una kong babalitaan, Sir Orly. Thank you, Sir Boy. Salamat, Magandang umaga po sa inyo. Ay, salamat po. Salamat din po at God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Kayo din po, Sir Boy. God bless you. Pangulo po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. So, Aldo, dapat niyo po napakinggan si Melencio Boy Vargas, mga kapuso.